Okay, ito po mga kaibigan. Pakinggan natin yung sinasabi po ng mga Iglesia ni Cristo tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Narito po mga kaibigan. Ano pa isa sa mga talatang kanilang pinagbabatayan para patunayan ang ating Panginoong Hesus Kristo ay merong pre-existence o existido na noon na Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Ang babasahin po natin ay yung pong talatang 1:62. Ganito naman po ang nakasulat sa talatang ito. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Una po ay papansin po natin muli na sariling pakahulugan lamang ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, yung kanila pong sinasabi na sa talatang ito ay katunayan daw na si Kristo ay Diyos at may pre-existence. Wala pong ganun na nakasulat sa talata. Kaya mali pong isipin na Diyos po si Kristo dahil lamang sa sinabi po sa talata na ang kinaroroonan niya ng una ay ang langit. Wala naman pong sinasabi sa talata na si Kristo ay Diyos. Kaya ang pagbatayan natin ngayon kung ano bang itinuturo ng banal na kasulatan, kung Biblia o banal na kasulatan ang pagbabatayan, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo noong pasimula. Pakinggan po natin sa unang Pedro, sa 1 at ang talata po ay 20. Ganito po ang nakasulat. Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Ito po maliwanag na paliwanag ng Biblia. Bago pa lalangin ang daigdig, si Kristo po ay nasa isip na siya ng ating Panginoon Diyos. Sa mga tweet, wala pa po siyang existence. Wala po yung sinasabing pre-existence ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pa siyang likas na kalagayan, kundi isipan pa lamang o balak o panukala pa lamang ng ating Panginoon Diyos. So dito mga kaibigan, kung napansin po ninyo, umiwas po sila doon po sa John chapter 6 verse 62. Na sabi nila wala namang sinasabi sa talata na si Kristo ay Diyos at hindi po matibay na batayan para sabihin mo na mayroon siyang pre-existence, sabi nila mga kaibigan. Pero kung basahin mo talaga yung John chapter 6 verse 62, meron talagang kinaroroonan si Kristo ng una. Sabi nila, ano ang tunay na kalagayan ni Kristo? Sabi nila. Binasa niya yung 1 Peter chapter 1 verse 20 na kung saan nasa isipan pa lang ng Diyos si Kristo mula nung itatag niya ang sanglibutan ay nasa isip na niya at ipinakilala lamang po sa mga huling panahon. So ibig sabihin hindi pa nag-exist si Kristo kundi nasa isipan lang ng Diyos Ama. Yun po ang kanilang katwiran, paliwanag mga kaibigan. Pero alam nyo mga kababayan, hindi ko po sinasang-ayunan yung ganung argumento o ganung paliwanag. Bakit po mga kaibigan? Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 20 na kanilang binasa, sabi po dito na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Dito ang nakalagay na nakikilala nga ng una bago itatag ang sanglibutan. So magkaiba. Iba po yung nakikilala na, iba yung nasa kaisipan. Bakit mas naniniwala ako dito sa nakikilala na? Kung nakikilala na kasi, ibig sabihin, meron na pong existence na nakikilala. Bakit ako naniniwala at hindi ako naniniwala na nasa kaisipan lamang po ng Diyos si Kristo? Kasi yung tawag na una sa lahat, paano naging may pangalawa kung yung una ay hindi pa nag-exist? Gaya yung sinasabi dito po sa libro po ng Kolosas, kung atin pong babasahin mga kaibigan, sa Kapitulo 1,
dito po sa versikulo 17, ganito ang sinasabi, na siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Paano mo sasabihin na kaisipan lamang po si Kristo kung siya po ang una sa lahat? Paano naging una sa lahat kung wala pa siyang kalagayan nung una? Pangalawa lamang po ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, si Kristo po ang una sa lahat, ang pangalawa po ang lahat ng mga bagay. At dahil sa kay Kristo, ang lahat ng mga bagay na yon ay nangabubuhay dahil kay Kristo. Paano mo sabihin na kaisipan lang? Paano mo sabihin na una sa lahat kung wala pa po pala siyang existence? Mga kaibigan, dito makikita natin na talagang yung Biblia po ang nagsasabi kung ano po ang katotohanan. Si Kristo po ay mayroon na pong kinaroroonan ng una. Kung kaisipan lamang po siya, so ibig bang sabihin, nung bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit, bumalik sa kaisipan ng Diyos? Ganun po ba, mga kaibigan? Dahil ang sabi po dito sa John chapter 6 verse 62 ay ganito ang pagkasabi, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Kung wala pa siyang kalagayan, kaisipan pa lang ng Diyos si Kristo. Sa magkatuwid, nung bumalik sa kanyang ama, bumalik bilang kaisipan. Ganun po ba ang pakahulugan po ng Iglesia ni Kristo, mga kaibigan? Ay napakamali po kung ganon, mga kapatid at mga kababayan. Kasi si Kristo, nung siya'y bumalik sa kanyang ama, bumalik sa kanyang kinaroroonan ng una. Sa makatuwid, meron siyang kalagayan. Kung sabihin mo, kaisipan lang, abay bumalik sa kaisipan ng Diyos. Wala na si Kristo ngayon. Nasa kaisipan na ng Diyos. Kaisipan pa lang. Ganun po ang kalalabasan, mga kaibigan.